Ngayong araw ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang pabula. Ano nga ba ang pabula? So ang pabula ay isang panitikang nagsasalaysay ng mga simpleng kwentong nagtatampok sa mga hayop bilang mga tauhan. So tulad din dun sa maikling kwento kung saan ang kadalasang gumaganap sa maikling kwento ay mga tao. Habang dito naman sa pabula, ang mga nagiging tauhan ay ang mga hayop. Ito rin ay kwentong kapupulutan ng aral. Ang pabula ay bawat pabula ay may mapupulot kang gintong aral. Aesop. Si Aesop ang tinaguriang ama ng pabula. Siya ay isinilang na kuba at may kapansanan sa pandinig. Isa siyang alipin na masipag, matalino at tapat sa kanyang amo. Dahil sa kanyang angking kasipagan at katapatan sa kanyang amo, ay binigyan siya ng kanyang amo ng bakasyon at dahil sa kanyang paglalakbay ay doon siya nakabuo o doon niya nadiskubre ang pabula na kung saan nakalikha siya ng mahigit na 200 na pabula nung siya ay nabubuhay pa. Kagaya din ng mga maikling kwento, ang pabula din ay may mga elemento. Ang una dito ay ang tauhan. Ito ay ang anumang hayop na gumanap sa istorya o dun sa kwento. Sunod ay ang tagpuan. Tumutukoy din ito sa oras, panahon at lugar na pinagdarausan o pinangyarihan ng kwento. Gintong aral. Ito naman ay ang mahalagang aral na ating mapupulot pagkatapos basahin ang pabula. At yan ang mga elemento ng pabula. Meron tayong tauhan, tagpuan, banghay at ang gintong aral. Ngayon naman ay ating babasahin ang isang halimbawa ng pabula na pinamagatang Ang Lobo at ang Kambing. May isang lobo na nahulog sa malalim na balon. Sinikap niyang makalabas, ngunit ito'y nabigo dahil malalim ang balon. Hanggang sa may napadaan na kambing na uhaw na uhaw. Nakita niya ang lobo sa balon at tinanong kung may laman na tubig ang balon at nagsinungaling ang lobo sabay sabing, "Oo, napakaraming tubig." Kaya naman, hindi na nagdalawang isip ang kambing at siya ay tumalon sa balon. Ngunit laking gulat ng kambing dahil pagkatalon niya sa balon ay wala naman palang tubig at doon niya nalaman na nagsisinungaling lang pala sa kanya ang lobo. Kaya dalawa na silang nasa loob ng balon at hindi alam kung paano makakalabas. Maya-maya ay sinabi ng lobo sa kambing na kung gusto niyang makaalis sila sa balon ay kailangan nilang magtulungan. Kaya naman dali-daling sumang-ayon ang kambing. Sinabi ng lobo sa kambing na mauuna itong aahon at papatong ito sa kanyang likod para mas madali silang makaahon at sumang-ayon naman ang kambing. Ngunit nang makaahon na ang lobo sa balon ay bigla na lamang itong tinawanan ang kambing na nasa balon pa sabay sabing, "Walang lobong manluloko kung walang kambing na magpapaloko." Tumawa ang lobo ng napakalakas sabay takbo. Malungkot na naiwan ang kambing sa malalim na balon. Yan ang tungkol sa kwento or sa parabola na pinamagatang Ang Lobo at ang Kambing. So ang ating aral or ang gintong aral na ating mapupulot dito sa parabola ay huwag basta-bastang maniniwala sa mga sinasabi ng iba, lalo na kung hindi natin ito kilala. At ang isa pang aral na makukuha dito ay hindi lahat ng mga tinulungan natin ay marunong tumanaw ng utang na loob. At yan ang pabula.